Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, kung nakikita nyo po, napakadaming handa at masasarap na pagkain po dito na hinanda po ng bawat isa dito ng member ng church namin. Today, we are celebrating the Pastor's Appreciation at panoodin po ninyo ang bawat member at groups na nag-prepare po ng kanilang mga hinanda para po sa short program po namin. Watch this! Salamat, Pastor, sa
tuhod mo, at sa kamay na may patak, at sa kamang may patak ng luha, na tanging sa Diyos mo lang ito masasabi. Dahil ayaw mong ipakita sa amin na ang aming pastor ay puno ng pinatid. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang taglay mong lakas na gustong patunayan, na ang pag-ibig na wagas ng Diyos na dakila ay di magwawakas, kaya bilib na bilib ako sa mga turo mo, sa mga saway mo, sa mga totoong mensahe mo, na tila tunay na nagbabago, sa mga taong handang sumunod sa inutos ng Diyos at sabihin mo. Si Pastor, wala man siyang mga medalya o mga pagsusulit na kailangan niyang ipasa. Ngunit ang salita ay higit pa sa salita ng dalubhasa. Dahil ang bawat katagang kanyang binibigkas ay hindi sa sariling pangunawa, ngunit ito'y galing sa Diyos at talata ng Biblia. Pero, nakita ba natin sa ating puso kung paano tayo minahal ng pastora na tinatawag? Alam natin, sa una din natin kita, di natin nakalain na siya servidora ng Diyos. Di bulubos may isip ng babae na sa harap natin ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ultimo puso niya. Di natin mawari kung may nagpapatibok na naman. Pero alam natin, nang unang nagpatibok ng puso niya yung Panginoon. Mahirap sumunod sa will ni Lord. Lalo pag maraming distraction. Maraming hadlang, maraming kontra. Pati nga sarili niya, kontra. Sa panahon na hindi pa siya handa para sundin ang will ni Lord, minsan naging Jonas din siya. Di man siya kinain ng pating, pero nag-alinlangan siya kung susunod ba siya o hindi. Bakit? Kasi sa panahon na tinawag siya ng Diyos para ilathala ang kanyang mga salita, wala sa piling niya ang kanyang mga magulang para gabayan siya. Pero kahit gano'n ang naging sitwasyon niya, nagpatuloy pa rin siya na kahit na nasa malayo ang kanyang mga magulang, ramdam pa rin niya ang kanilang mga suporta. Salamat, Pastora, sa buhay na ibinigay ng Diyos para ikay maglingkod at sumunod sa will mo. Na kahit minsan, nakikita sa iyong mga mata na nasasaktan ka, lalo pa ang mga miyembro ay wala. Na kahit minsan kami ang pasaway, nakarating ka pa din. Salamat. Kasi sa dinami-dami ng aking mga nagawang pagkakamali, hindi mo kami sinukuhan. Salamat kasi mahal mo kami. Salamat kasi kahit minsan dapat inuuna mo ang iyong sarili, pero kami pa rin ang ipinagpipray mo. Salamat. Sa salitang salamat ay overuse na. Nakakasabi ng pakinggan, pero ang salitang mahal kita. Ang salitang mahal ka namin na nanggagaling sa aming mga puso. Mahal ka namin sa paraan ng Diyos na nag-uugnay sa amin. Tulad na makasama ka namin sa ministry na ibinigay ng Diyos. Susuport kami at aantabay sa iyo. Do you bless? Do you grace? Grabe. Pag titignan natin ang meaning ng Griyo, in Hebrew, sabi niya, pre-divine. At ang grace, favor, nagagaling sa Diyos, or will, nag-give ng Diyos, para tayo ay makasaya. Do you grace? Pastora, dalangin namin na lagi kang masaya at healthy. Importante kami, or importante ka sa aming buhay. Over ang saya na nakikita na araw-araw na makasama ka namin. The bottom of my heart, nagpapasalamat ako. Kasi I wouldn't have been able to endure this long na mag-isa. Well, actually, hindi naman ako nag-iisa. But it's difficult, sa totoo lang, to handle a church by yourself. And all the other things pa. But dito ko nakita yung sinabi ni Paul, in my weakness, God's strength is made perfect. And doon ko na nakikita na, ito pala ang secret in overcoming the challenges of life, especially din sa inyo. We do not depend and we should not depend on our own strength, pero palagi tayo kakapit kay Lord and siya ang magbibigay sa atin ng lakas na harapin ang hamon ng buhay.
And that's the same for me po. And I want you to know that nandito ako, and I will try my best to journey with you as long as the Lord gives us years together. Oh, this is the end of my vlog, and I hope you like it, the short program or short video na i-share ko po. Ito ay para ma-encourage ko po ang maraming mga Pilipino, especially po sa ibang bansa, na bigay niyo po ang best niyo po sa pag-serve kay Lord, especially kung malayo po tayo sa pamilya, kasi this is the way na mapapalapit tayo sa Kanya sa kabila ng maraming struggle at problema pinagdadaanan. Maraming salamat, guys!